condition na yung mga puno ng nyug. Kaya tama-tama itong mga ka-farmlet. As you can see, halos takaran pa yung lahat. And standard naman po yung boundaries niya. Ayan, so nasa 80 ka puno daw po ito ng puno ng nyug. And then halos dasik yung mamunga mga ka-farmlet. Ayan. Ganda. Good day mga ka-farmlet. Ayan, so another day, another property for sale po ulit tayo. So ang location nitong mga ka-farmlet is Buenavista, Quezon. And ang size po ng property natin is 6,771 square meter. Ayan, so mahigit kalahating hektarya po ito. So almost 7,000 square meter. Ayan, so napakamura lang itong mga ka-farmlet. And kung matagal ka na naghahanap ng for retirement, tama-tama po ito. Kasi along the road yung property natin. Ayan, so as of now, rough road pa po yung front niya, pero cemented naman na po yung daraanan natin. So may portion na cemented, may rough road. So from provincial highway, nag-drive lang po tayo ng almost 15 minutes going dito sa property. Ayan, so accessible naman po ito kasi along Barangay Road. And dito mag-start yung property natin. Ayan, sa puno ng nyug na to, mula dyan, abot dun. So may saging na yan. So estimated po is 50 to 70 meters ang frontage niya, Ayan, so mga 50 to 70 meters yan mga ka-farmlet. And left side lang yung property natin. So ang structure ng lupa niya, medyo uphilly po ito ng konti. So banayad naman yan, medyo mataas lang tingnan kasi gawa ng yan, medyo masukal. Ayan, so konting linis lang yan mga ka-farmlet. Slight hilly lang naman yung pataas. Yung portion na yan. So, pwede naman natin taniman yan ng grafted fruit mga ka-farmlet na 3 to 5 years lang po is namumunga na. Or kung gusto mo naman ng coconut, so pwede naman natin yan taniman ng dwarf na 3 to 5 years lang din po is namumunga na. So, ang good thing lang dito is mura yung property. Pero once na tinaniman mo yan and kung plano mo i-resell, so mas mataas na yung presyo. So, hindi ka naman talo dito. Kung matagal ka na naghahanap ng for farming, tama-tama po ito kasi walang gasinong tanim. Ayan, so marami kang pwedeng ilagay dyan mga ka-farmlet. Ayan, pwede mong taniman ng mga fruit bearing trees ng santo, lansones, rambutan, kakao. So marami ka pwedeng gawin sa property. So ngayon, bali ito yung boundaries niya. May puno yan ng paper tree. Ayan, so paper tree yan mga ka-farmlet. Siya yung nagsesalbing boundaries and saka po yun ng property. So ngayon, ayan, babaybayin natin yung property pataas. Ayan, so pupunta tayo sa taas ng property para makita nyo rin. Dito lang tayo dadaan. Ayan. Balik ito yung boundaries niya ka-farmlet. Ayan, so itong nyug na to, sakop na yun ng kabilang property. So yung walang tanim, ito yung property natin na sakop ng 6,000 square meter. Almost 7,000 na po. Kasi kunti na lang, almost 7,000 na. Ayan, so yung paper tree, sakop po yun ng property. And ito yung dati niyang tanim. Ayan, citronella. Ayan, so sa ngayon kasi hindi na siya operated. Kaya ayan, citronella to mga ka-farmlet. Ayun, so may mga puno rin pala siya ng nyug. Yan, i-ask natin kung ilang kapuno pa ito. Yan, ayan, dito naman sa taas, may kapitbahay ka na. Ayan. Kaya hindi naman tuliblib mga ka-farmlet kasi may community na rin dito. Ayan. May daan pala dito sa taas. Sakop pa tong nyoga na to? Ito sakop to. Hanggang baba. Sige daw, parito ka daw. Turo natin. Yan, overlooking. Napakaganda dito mga ka-farmlet. Relaxing. Ito yung Barangay Road, So, nasa baba nito yung Barangay Road and tumaas lang tayo ng konti. Ayan. So,
Puno rin po. Ano? Tanlad. Citronella yan. Ayan, ito naman yung portion nyo na may puno ng nyog. So, estimated po natin dito is nasa 80 ka puno daw po ito ng puno ng nyog. And ayun, halos takaran pa itong mga ka-farmlat, kaya dasik pa yung mamunga. Ayan, napakaganda. Maganda naman pala dito sa taas mga ka-farmlat. Ayan. So, malinis. So, sa baba lang pala yung medyo masukal tingnan. Ayan, ang structure ng lupa niya, parang barangay road, uphill eh. Ayan, so overlooking, and may slight hill na pababa dito na ayan, halos puno naman to ng puno ng nyog. Ayan. So, maganda. Ayan, malinis dito sa taas. And lakarin natin yung gitna ng property. Ayan. Ito yung portion na maganda magtayo ng bahay or kubo rest house kasi overlooking place po ito and talagang relaxing mga ka-farmlat. Ito lang yung portion na walang gasinong tanim kasi nilagyan nila ng citronella. Ayan. So dito naman is pasok ang 4 wheels kasi may barangay road po dito. May road po dito going dyan sa bahay na yan, ano. Ayan. So pwede ka rin makiraan dyan kasi pasok naman po ang 4 wheels dyan mga ka-farmlat. So pwede mong i-park dito yung kung may 4 wheels ka, pwede mong i-park dito sa portion na to. Kaya dito pwede ka magtayo ng bahay. Ayan, ito naman yung portion na pwede mong taniman ng fruit bearings. Ayan. Kung plano mag-alaga ng hayop, pwede rin. Ayan, tama-tama ito mga ka-farmlat. Napakaganda ng area. Kung papansin nyo, napakahangin po dito kaya relaxing to mga ka-farmlat. Nakaka-relax. Ayan, napakamura lang po nito. Ayan, huwag nyo nang pakawalan. Paunahan na lang. Yan, sahop natin yung mga ka-farmlat. Yung yuga na yan. Ayan. So ito yung portion na may tanim na citronella. Abot saan pa ba yung property natin? Ayan na yung boundary yan niya. Okay. So ito ay karatig na. Oh, ito yung magandang portion. Ilag kayo sa camera ha. Ano kayo, instant artista kasi pwede mo itong panoorin sa TV pag nasa YouTube eh. Ayan. So ito yung portion na yung mga puno ng nyog. Kaya tama-tama itong mga ka-farmlat. As you can see, halos takaran pa yan lahat. And standard naman po yung boundaries niya. Ano? Ayan, so nasa 80 ka puno daw po ito ng puno ng nyog. Nakakailang kabuo pala to tuwing harvest? May idea ka? May ilang buo ng nyog every harvest? 400. Oo, so na-harvest daw po ito ng 400 kabuo ng nyog. Ayan, so every harvest yan mga ka-farmlat. So mayroong nag-generate ng income. Aside kung plano mag-alaga ng livestock, so tamang-tama yun dito mga ka-farmlat. And hindi na rin liblib yung lugar kasi may mga karatig ka na. Ayan, so may kapitbahay ka na dito sa area. Ayan, kung may budget lang ako, ako na yung kukuha nito mga ka-farmlat. Panalo to. And then halos dasik yung mamunga mga ka-farmlat. Ayan. Ganda. So first come first serve tayo mga ka-farmlat. Ayan, kung interested ka, so ay message lang sa Viber, WhatsApp. Ayan, napakamura po nito. Bali, ayun mga ka-farmlat yung barangay road. Ayan, so dyan tayo galing kanina. Ayan, nasa baba nito yung barangay road and ito yung property. So bali yung karatig property natin. Ayan, so may access road po from barangay road na kung may 4 wheels ka, pwede may pasok dito. So willing naman silang makiraan doon sa property yan. Ayan, kaya ako magtatayo ka dito ng Kubo Rest House sa portion na to. So no need mo nang umakyat dito from barangay road. Ayan, pasok naman po ang 4 wheels sa area na to. And bali ito na yung property. Ayan, so napakaganda nito mga ka-farmlat. Panalo to. So huwag nyo nang palampasin to mga ka-farmlat.
Ito po yung barangay road na connected sa property. Ayan. So, cemented na yun mga ka-farmland. And maliit naman na yung portion na rough road niya. And once na ma-cemented po yung front ng property, so ganito rin yung lapad niya. Standard 6 meters yan mga ka-farmland. And now, estimate po natin yung distance niya from property going to provincial highway. So bali mga ka-farmland, ito na po yung provincial road ng Lopez going to Buena Vista, Quezon. Ayan. So bali nag-drive lang po tayo ng almost 10 minutes from property going dito sa provincial highway. And kung may 4 wheels ka naman, dahil nga may portion na rough road, possible mga 10 to 15 minutes yan mga ka-farmland. Ayan. So bali ito na po yung provincial highway. Ito yung going to town proper ng Buena Vista. And ito naman po yung going to town proper ng Lopez. May Jollibee and LCC Mall na rin po dyan sa Lopez. And if in case may emergency, may public and private hospital na rin po dyan. And yan mga ka-farmland, kung interested ka, so i-message lang po sa Viber, WhatsApp. So first come, first serve po tayo mga ka-farmland. And thank you po and God bless.